Isang napakainit na balita ang lumabas ngayong April 2025 tungkol kay Ripple at ang posibleng pagbayad nito ng $50 million na multa sa US Securities and Exchange Commission or SEC gamit mismo si XRP. Oo po, tama ang narinig ninyo. Hindi po dollar kundi XRP coins ang pinag-uusapan bilang pambayad. Ngayon, habang nakaabang po ang buong crypto community kung tatanggapin ba ng SEC ang ganitong setup, ang mas malaking tanong, kapag tinanggap ito, ibig sabihin ba ay magiging bahagi na si XRP ng opisyal na digital asset reserve ng US government? Sa video na ito ay iisa-isahin natin kung ano ang nangyari. Ano po ang kahulugan nito para sa industriya ng crypto at higit po sa lahat, ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at simulan po natin sa katanungan kung ano po ang nangyari sa pagitan ng Ripple at ang SEC. Ayan, balikan muna natin. Noong taong 2024 ay pinatawan po si Ripple ng $125 million na multa ng isang US judge dahil sa umano'y pagbebenta ng XRP sa mga institutional clients nang hindi inirehistro bilang securities. Para sa hindi po masyadong pamilyar, ang securities ay mga uri ng investment gaya po ng stocks na dapat rehistrado bago ibenta. Pero ang crypto ay isang gray area. Hindi po malinaw kung securities ba ito o hindi. Ang ginawa po ni Ripple, imbis na agad bayaran ang $125 million, inilagay niya ito sa isang interest-bearing account habang umaandar pa ang legal na proseso. Sa madaling salita, para lang siyang naghintay ng final decision. Ngayon, nitong taong 2025, nagbago na po ang ihip ng hangin. Ang SEC ay tila lumalambot na pagdating sa crypto. Maraming enforcement actions ang bigla po nilang binawi, kasama na ang kaso ni Ripple. Kaya nagkaroon na po ng kasunduan na ibaba ang multa mula $125 million patungong $50 million. At dito na po pumasok ang usapang pambayad gamit si XRP. Ayan. Ngayon ay pwede ba talagang bayaran ng XRP ang multa sa gobyerno ng US? Sa isa pong interview sa Fox Business, sinabi po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse na pwede raw na XRP mismo ang gamitin pambayad ng multa. Ayan, bagamat hindi niya inamin kung tinanggap na ito ng SEC, inamin niyang napag-usapan ito sa settlement talks. Ang tanong, bakit importante kung XRP ba ang gamitin at hindi dolyar? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Kung tatanggapin po ng SEC ang XRP bilang pambayad, ibig sabihin noon ay kinikilala na ng gobyerno ng Amerika ang halaga at gamit ni XRP bilang asset. Para sa mga investors, malaking bagay ito dahil para na rin itong stamp of approval mula sa isang gobyerno. Ngayon ay ano po ang digital asset stockpile ng US at kasama ba si XRP dito? Nitong nakarang buwan ay naglabas po si Pangulong Donald Trump ng executive order para magtayo ng Bitcoin-only reserve at saka digital asset stockpile para sa iba pang cryptocurrencies. Sa madaling salita, para itong national crypto wallet na pag-aari po ng gobyerno. Sa ngayon ay meron ng hawak ang US government na mahigit $16 billion na halaga ng iba't ibang crypto tulad po ni Bitcoin, Ethereum, USDT at saka BNB. Pero si XRP ay wala pa. Yan, zero ang kanilang XRP. Ang tanong ngayon, kapag tinanggap ba ng SEC ang XRP bilang pambayad mula kay Ripple, mapupunta ba ito sa digital asset stockpile ng US government? At ang sagot,
ay posible, lalo na kung manggagaling ito sa settlement o civil forfeiture. Kasi ayon po sa executive order, ang pondo ng crypto reserve ay dapat manggaling sa ganitong paraan at hindi galing sa buwis ng mamamayan. So kung ganun, maaring ito na ang kauna-unahang pagkakataon na mapabilang sa XRP sa opisyal na hawak ng gobyerno ng Amerika. Ngayon ay bakit ito mahalaga para sa industriya ng crypto? Kapag ang gobyerno po ng Amerika ay may hawak ng isang crypto, lalo na kung galing ito sa legal na settlement, ang ibig pong sabihin nito ay tinatanggap nila ito bilang isang lehitimong asset. Ang impact nito sa crypto market ay maaring maging bullish para kay XRP. Una, dahil nadadagdagan ang credibility niya. Pangalawa, mas lumalawak po ang posibilidad na i-regulate siya bilang securities kundi bilang digital commodity. At gaya ni Bitcoin, ayan, i-regulate po siya hindi bilang securities kundi bilang digital commodity. Ayan, kapag nangyari ito ay mas dadali ang adoption ng XRP sa iba't ibang financial institutions at mas magiging madali rin ang pag-trade nito sa mga regulated exchanges. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga ito lalo na kung tayo ay may XRP holdings o balak natin na mag-invest dito. At bakit? Una, kung makumpirma na tatanggapin nga ng SEC ang XRP bilang bayad, tataas po ang tiwala ng institutional investors sa asset na ito. Mas mataas na demand, mas mataas ang presyo. Kung ngayon ay nasa $2.03 ang halaga or presyo ng XRP, hindi malayo na tumaas pa ito lalo na kung maging bahagi na siya ng government stockpile ng Amerika. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw kung paano ituturing ng mga global regulators ang mga crypto tulad ng XRP. Kung ang Amerika na isa sa pinaka-ma-impluensyang bansa pagdating sa financial regulations ay kikilalanin itong si XRP, siguradong susunod na rin ang ibang bansa, posibleng pati na rin ang Pilipinas. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ito ay hindi lang isang simpleng pagbayad ng multa. Ito isa itong symbolic moment sa kasaysayan ng crypto. Kung tatanggapin po ng SEC ang XRP bilang bayad, para itong sinasabi nilang oo, may value ang asset na ito. Pwede nating itong tanggapin at posibleng maging bahagi pa ng National Reserve. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat at hindi lamang para sa mga internet at pera. Kung ikaw po ay isang Pinoy investor, magandang balita ito. Dahil kung noon ay puro FUD o takot ang umiikot kay XRP, ngayon ay may pag-asa na itong maging isa sa pinaka kinikilalang crypto sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.